Magandang hapon po sa ating lahat. Katatapos lamang po ng Labor Day nitong nakaraang Biyernes at ito pong buwan ng Mayo, ipinagdiriwang natin ang buwan ng mga mangingisda at magsasaka. Bilang pagkilala sa sakripisyo ng ating mga manggagawa, yan man po ay nasa kanayunan o nandito sa atin sa mga syudad, gusto ko pong bigyan diin ang maalat na realidad ng mga mangingisda sa Pilipinas. Kasama po natin ngayon sa plenaryo ang ating matatyaga at magigiting na mga fisher folk mula sa NGO for Fisheries Reform or NFR, ang Tambuyok Development Center, ang Oceana Philippines, ang Pambansang Katipunan ng mga kasamahan sa Kanayunan or PKSK, Katipunan ng mga kilusan ng mga artisano mangingisda sa Pilipinas, ang Kakampi, at National Anti-Poverty Commission, Artisanal Fisherfolk Sectoral Council, Basic Sector. Mr. Speaker, ang ating pong mga kababayang mangingisda ang pinakamahirap na batayang sektor sa ating bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority, pumalo ang kanilang poverty incidence sa 30.6%. Ibig sabihin, isa sa bawat tatlong mangingisda ay kumikita ng mas mababa pa sa 462 pesos kada araw. Inuulit ko po, 462 pesos para sa pamilya na 5 ang miyembro. Nakapanlulumong isipin na kung sino pa ang naglalagay ng pagkain sa ating mga hapag, sila pa ang nalulunod at tinatangay ng alon ng kahirapan. Their poverty was never the will of the ocean. It was never the desire of our rich marine life. Ang Pilipinas ang isa sa may pinakamasaganang yamang dagat sa mundo. We are the epicenter of the global marine biodiversity. Tayo ang isa sa largest fish producers worldwide. Kaya nga, Mr. Speaker, my dear colleagues, nakapagtataka kung bakit ang mga mangingisdang Pilipino pa rin ang pinaka-naghihikaos sa lahat. The cycle of poverty is the product of an unjust system that has long treated our fisherfolk as disposable and expandable. Bunga po ang kahirapan nila ng hindi pagkilala sa regular na status nila bilang manggagawa. Bunga ito na hindi matuldok-tuldukan na sistema ng kontraktualisasyon at endo. Sa napakahabang panahon, ang ating mga mangingisda ay tinuturing na commission-based partners or independent contractors lamang. Ito ay mga palusot para takasan ang labor code. This is not and has never been acceptable, Mr. Speaker. Dapat na po nating wakasan ang mapang-aping endo na nasa karagatan at sa laot kahit sa mga baybayin. Ang di mapang-aping endo na ito sa ating mga karagatan, ang tawag po natin dito ay endo sa ating pong mga mangingisda. Today, Akbayan Reform Block files Batas Alon Bill na naglalayong gawing regular na empleyado ang ating mga fisherfolk at fish workers. Bibigyan natin ng security of tenure ang ating mga mangingisda kasama ang mga buseros at ang mga batilyos. Magkakaroon sila ng guaranteed wage. Magiging obligado ang mga employers na bayaran sila ng minimum wage sa panahon ng zero catch or low yield. Sa mga panahon na walang laman ang lambat, hindi sila uuwi na walang laman ang kanilang mga bulsa at walang ulam ang kanilang mga anak. Bilang mga regular na empleyado, magkakaroon din sila ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Mr. Speaker, my dear colleagues, ang ating panukalang batas ay pagtupad sa ILO Convention 188 or Work and Fishing Convention in 2007. Almost 20 years na pong obligasyon ito at 20 years na rin po nating dinededma. Habang buhay na po tayo nagiging manhid sa kalagayan ng ating mga fisherfolk at fish workers. Panahon na po para itigil ang forced labor at debt bondage na lumulunod sa kanila sa kahirapan. Panahon na para magpasa tayo ng isang batas na magbibigay ng tunay na seguridad sa ating mga manggagawa araw-araw
na nakikipagsapalaran sa batas ng mga alon. Mr. Speaker, my dear colleagues, ang bawat kamay na humihila ng lambat ay ang mismong kamay na nagpapakain sa ating bayan. Ang mga kamay nila ang tumitiyak na hindi lumulubog ang ating ekonomiya at hindi kumakalam ang sikmura ng maraming pamilya. Deserve nilang hindi kabahan kung may trabaho ba sila bukas o wala. Deserve nilang magkaroon ng sapat na kita. Deserve ng kanilang pamilya ang may makain, makapag-aral, magkaroon ng mga oportunidad. Deserve nilang hindi patuloy na malambat sa siklo na nakababaldang kahirapan. Mr. Speaker, my dear colleagues, akbayan natin ang ating mga mangingisda. Panahon na para wakasan ang endo sa ating mga karagatan. Dahil kapag mahal mo, ayaw mong maendo. Pag mahal mo, dapat akbayan mo. Maraming salamat, Mr. Speaker.